Gusto mong malaman kung ano ang requirements ng SSS maternity benefits at paano mag-apply? Hi mga Mima, Rada is here. For today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng SSS maternity benefit at ano-ano ang mga requirements na kailangan mong i-prepare. Una sa lahat, may dalawang importanteng bahagi ang application, MAT1 at MAT2. Kung ikaw ay employee, ay kailangan mong i-notify si employer na ikaw ay buntis para sila na ang mag-notify kay SSS na ikaw ay buntis. Kung ikaw ay self-employed, voluntary at OFW, kailangan mong mag-process ng MAT1. MAT1, ito ay kailangan mong i-comply bago ka manganak at ang MAT2 naman, ito naman ay sinasubmit pagkatapos mong manganak. So, paano mo ipaprocess ang MAT1? Ang MAT1 ay maternity notification. To process the maternity notification ang MAT1 ay mag-login lang sa iyong SSS online portal. Type sss.gov.ph, click Login to my SS account, input your details, then once makalogin na kayo, scroll down dito sa services, hanapin ang maternity benefits section, and then click apply. Dito, makikita nyo ang maternity notification, maternity of application, at adjustment of maternity application. So, click natin yung maternity notification and then makikita natin dito yung apply. So, ilagay natin yung estimated due date. So, for example, January 20, 2026. And then piliin natin itong, no, I want to avail the full SS maternity benefit. And then i-click natin yung next. Dito naman, i-review kung tama ba yung nalagay natin na estimated due date. So, kung tama naman yung estimated due date natin, i-click natin itong I agree that the information blah 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 blah. Then, click next. And mapupunta tayo sa complete. Ibig sabihin, nakapag-submit na tayo ng MAT1. Then, dito sa gilid, may status na submitted and makakatanggap ka rin ng confirmation email mula sa SSS na successfully ka na nakapag-submit ng maternity notification. So, reminder, kung wala ka pang disbursement account or DAM, ayusin mo na ito agad. Ano ba ang disbursement account o DAM? Dito ipapasok ang pera na matatanggap mo na benefits sa SSS. Kung gusto nyo malaman kung paano mag-set up ng disbursement account sa SSS, check the link at the description box para sa step-by-step guide kung paano mag-register ng disbursement account. Ngayon, kung nanganak ka na at kailangan mo nang mag-file ng MAT2 sa SSS, ito ay depende sa edad ni baby. Paano naman i-process ang MAT2 at ano ang requirements? So, kung ang case mo ay live birth or C-section at mag-a-apply ka habang 0 to 6 months old pa lang si baby, ito ang mga kailangan mo. Certificate of live birth mula sa local civil registrar na may certified true copy. So, ang local civil registrar ay makikita sa inyong munisipyo or municipal hall. Take note, ang photocopy ng iyong live birth ang lalagyan ng certified true copy stamp, hindi ang original na copy. Next is official receipt mula sa local civil registrar. Ito ang resibo na napa-certified true copy ka ng iyong certificate of live birth. Siguraduhin nakapangalan ang resibo kay mommy. And lastly is original copy of the certificate of live birth. Kung si baby naman ay 6 months old pataas, ang requirements ay certificate of live birth mula sa PSA at official receipt mula sa PSA. If gusto niyong malaman kung paano kumuha ng PSA birth certificate online at door-to-door delivery or paano mag-online appointment ng PSA birth certificate, check my other videos at the description box. Reminders para maiwasan ang rejection ng ating application sa maternity benefits. So, number 1, dapat malinaw ang iyong documents. Siguraduhin na mababasa ang name, registry number at lahat ng details. Number 2 is para ma-upload ang lahat ng documents, kailangan natin itong i-convert sa PDF file. Ito yung most common question kung paano mag-upload ng multiple documents sa SSS portal. So, i-convert lang natin siya sa PDF file. Madali lang po yung gawin. Gumamit kayo ng Cam Scanner app or Canva.
At pangatlo is yung PDF file na ipapasa nyo ay dapat 3 MB below yung size ng file. Ngayon, kung kumpleto na ang inyong requirements, paano naman ipaprocess ang MAT2? Ang MAT2 ay maternity application. So to process the MAT2 or maternity application ay mag-login na ulit sa SSS online portal. Once mag-login na tayo sa ating SS account, scroll down, punta tayo sa services, hanapin ang maternity benefits, and then click apply. And then, i-click natin dito yung maternity application. Dito sa maternity application, makikita natin itong apply. And then ilagay natin yung date of delivery. And then number of pregnancies kung pang ilan si baby. And then click next. Then piliin natin yung type of delivery. So, check natin yung live childbirth. Kung solo parent ka, i-click din yung solo parent. Pero kung hindi naman, yung live childbirth lang. And then, i-check ang inyong disbursement account or DAM. And then, kung ikaw ay unemployed for more than 6 months, ay hayaan mo na ito. And then, click next. Ngayon, kailangan mo nang i-upload ang supporting documents, yung naka-PDF file format. Once uploaded na ang document, ay click next. And then, i-review ang lahat ng information kung tama ito. Kapag sure ka na, i-check ang I-certified blah 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 na ito, and then click next. And mapupunta tayo sa complete, ibig sabihin nakapag-submit na tayo ng MAT2. And then click done. Then dito sa gilid may makikita kang status na in progress or submitted. Makakatanggap ka din ng email galing sa SSS kung saan ikaw ay nakapag-submit ng MAT2 application. Kung approve or reject ang inyong application, makaka-receive ka nito sa iyong email, kaya ugaliin ang pag-check ng iyong email account. Kung sakali kayo ay na-reject, ito ang email na matatanggap mo. Makikita dito yung reasons kung bakit ikaw ay na-reject ng iyong application. Kapag ganito ay mag-apply lang ulit at sundin kung ano ang kailangan nilang dokumento. Kung ikaw ay approve ay makakatanggap ka din ng email. Makikita sa email kung kailan ka nag-apply at na-approve at kung magkano ang matatanggap mong benefits. Makikita din sa SSS portal na ikaw ay approved na. At ang sabi dito, mag-antay ng 5 to 7 days para makredit ang iyong benefits sa SSS. At para malaman kung pumasok na ang iyong benefits sa DAM, ay palaging mag-check sa iyong SSS portal dahil dito lang sila mag-notify kung pumasok na sa iyong disbursement account o DAM ang benefit. Pwede din kayong mag-check sa iyong bank account kung may natanggap na kayo. So yun lang mga mima, sana nakatulong ang video na ito. If you have any questions, just comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. If you want to know more about SSS maternity benefit, just watch my other videos.